Sitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. Atin pong pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagkabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagkapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Bethlehem, Ephrata. Bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon na ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa Kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kirubin kami tulungan. Sa taglay mong takas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap.
Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas. At ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas, yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang, iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami't di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdi ng iyong kalooban. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat, ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tupdi ng iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. Palakpakan natin, purihin ang dakilang Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Malapit na, talagang amoy Pasko na, talagang nandyan na. At nawa,
ngayong Paskong ito, tayo ay managana at pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Amen. At nawa, alisin na ang mga problema, mga pinagdadaanan natin, naway talagang ang Paskong ito at ang 2025, ito ay maging maligaya tayong lahat. Ating pagnilayan ng mga pagbasang ating napakinggan, mga minamahal na mga kapatid, napakahalaga lagi ng pagbati ng isang tao sa kanyang kapwa. Napakahalaga niyan. Yung babatiin mo siya sa kanyang kaarawan, sa mahalagang araw ng kanyang buhay, anibersaryo. Lalong higit ngayong Paskong ito, kita ninyo lagi ang diwa ng Pasko. Pag binati mo siya, talagang nagagalak ang isang tao. Kapag naaalaala mo siya, pinupuntahan mo siya, binabati mo siya, dahil ngay Pasko o kay may mahalagang araw sa kanyang buhay. Ganyan ang ating mga napakinggan sa ating mga pagbasa. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas, narito ang bati ng Diyos sa kanyang bayan. Mula sa Bethlehem, ang sabi, Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyong magmumula ang isang maghahari sa Israel. Napakagandang bati ng Diyos. Pinakamaliit ka sa lahat ng mga bayan, pero Bethlehem, ikaw ang pagmumulan ng lahat ng kaligayahan ng mga tao sa buong mundo. Maaring ikaw ay insignificant, walang kwenta sa ibang bayan, pero darating ang panahon, pagmumulan ka ng kaligayahan at ang lahat ng tao sa mundo, pupuntahan ka, O Bethlehem. Dahil mula sa iyo, isisilang magmumula ang isang hari, ang ating Panginoong Hesus. Yan ay mula pa sa aklat sa Lumang Tipan na binabanggit na, binabati na ang bayang ito mula sa iyo. Kaya sila'y masaya, maligaya sapagkat darating ang panahon. Maaring kami itinuturing na bayang walang kwenta, lugar na maliit, pero mula kay Propeta Mikas, pinasasabi ng Diyos, darating ang panahon. Maliit ka, pero magmumula sa iyo ang kaligayahan ng maraming tao. Ganyan, mga minamahal mga kapatid, mula sa Diyos yan, merong vision, merong mangyayari. Sa tao, ganyan din. Minsan iisipin mo, ang batang ito, maaring pag tiningnan mo ngayon, parang sinog ang batang are. Pero pagdating ng panahon, magiging source yan ng kaligayahan ng maraming tao. O kaya isang bayan o isang lugar o isang pamilya na marahil ay iyong iniitsapwera. Pero darating ang panahon, yan ay magiging source ng biyaya sa maraming tao. Kaya mga minamahal na mga kapatid, huwag nating hahamakin ang isang taong maliit ngayon. Pero darating ang panahon, yan ay magiging source ng pagpapala sa iba. Sa ikalawang pagbasa mula sa aklat sa mga Hebreo, narito naman ang ating Panginoong Hesukristo. Napakaganda ng kanyang bati sa kanyang Ama, ang Diyos Ama. Narito, Ama, ang aking katawan upang maging hain, bilang maging sakripisyo upang sundin ang kalooban mo. Napakagandang bati niyan. Narito po. Kaya't ang aking sabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban. Napakagandang pakinggan pagkaganyan ang maririnig mo sa iyong anak. Ama, tatay, daddy,
Narito ako upang sundin ka. Narito ako upang lagi kang pakinggan, upang laging sundin ang iyong payo, ang iyong kalooban. Yan ay mula kay Jesus. Inihain niya ang sabi noong una, ang ginagamit ay mga kordero para ihain, pero ngayon, ang kanyang katawan, ang kanyang dugo, ang kanyang iaalay upang sundin ang kalooban ng kanyang Ama, ang Diyos Ama. Para saan? Para sa kaligtasan natin. Magandang bahati mula sa anak. At nawa sa mga anak natin, sa inyong lahat na naririto, tayo bilang mga anak, nawa, ganyan lagi ang ating maging bahati sa ating Ama. Ama, narito ako upang laging sundin ang iyong kalooban. Kahit na mag-alay ng buhay at magsakripisyo ng sarili, makasunod lang tayo sa kanilang kalooban. At lalong higit sa kalooban ng Diyos Ama. Nawa ang mga kabataan ngayon, lalong higit sa kanilang mga magulang, kayang sabihin, Tatay, narito ako upang sundin ang iyong kagustuhan, ang iyong kalooban. Alam natin sa aklat ng Ecclesiasticus, kapag ang isang anak ay nagbigay ng pinakamataas na uri ng paggalang, pagmamahal sa kanyang ama, anong unang ibinibigay ng Diyos sa anak na ito? Haba ng buhay. At ngayon sa mabuting balita, narito ang tagpo ng mahal na Berhen at ni Santa Elizabeth. Nung marinig ang tinig ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth. Isipin niyo yon, unang nakarecognize kay Jesus ay unborn child. Isipin niyo yan, ha? Ang unang nakarecognize sa dakilang presensya ni Jesus ay yung isang sanggol na hindi pa rin isinisilang. Ang Panginoong Jesus ay nasa sinapupunan pa rin ng mahal na ina, at si San Juan ay nasa sinapupunan pa rin ni Elizabeth, ni Santa Elizabeth, pero na-recognize na niya, kaya naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Yung bati ng mahal na ina kay Elizabeth, nagpagalaw sa sanggol, nagbigay ng galak, na-recognize agad na ito ay si Jesus, na ito ang Diyos, na ito ang Mesiyas. Tingnan ninyo sa mga ina na naririto, Kaya ganun kahalaga ang pag-iingat sa mga nagdadalang tao. Kahit ay nasa sinapupunan pa lamang, nare-recognize na nila ang dakilang presensya ng Diyos. Kita niyo San Juan, naggagalaw. Nasa tiyang pa lamang, naggagalaw na. Sapagkat nasa kanyang harapan ang dakilang presensya ng Diyos. Kaya sa mga nagbubuntis, lagi niyong dalhin ang inyong sarili sa dakilang presensya ng Diyos. Sapagkat nandyan pa lang yan, nare-recognize na nila ang Diyos. Kaya nakakalungkot kapag merong mga ina o mag-asawa na ipina-abort ang kanilang mga anak. Nakakalungkot yan. Murder yan. Isipin ninyo, nare-recognize nila ang Blessed Sacrament. Nare-recognize na nila ang presence ng Diyos. Kaya ganyan dapat iingatan ang inyong mga sanggol na nasa inyong sinapupunan. At yung bati ng mahal na Berhen ang nagbigay ng kagalakan sa batang nasa tiyan. Kaya mga minamahal mga kapatid, nawa, ganyan natin pahalagahan ang buhay
No? Kahit sila'y nasa sinapupunan pa lamang, ang mga yan, ang Diyos ay kanila nang nararamdaman. No? Ang Diyos ay kanila nang parabang alam nila na ito ay something mysterious ang nasa harapan ko. Nagbibigay ng galak. Kaya yung mga buntis, lagi kayong sumimba sapagkat ang nagbibigay galak sa inyong batang na sinapupunan ay ang dakilang presensya ng Diyos. Kaya nawa, yan ang ating hilingin sa banal na misang ito na tayong lahat na ang bawat bati natin sa ating kapwa ay maging source of joy. Ang ating greetings maging source of joy. Hindi maging source ng kalungkutan, depression ng ibang tao. Naway maging mabiyaya sa atin ang Kapaskuhang ito. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa puntong ito ng paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon, tugunin natin ang panyaya ng ating mapagpalang Ama na ibukas natin sa Kanya ang nilalaman ng ating mga puso at ilahad sa Kanya ang pangailangan ng sambayanan. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagdalaw ng Birheng Maria kay Elizabeth ay matularan ng inang simbahan, at sa paggabay ng Espiritu Santo, ay may sakatuparan nawa nito ang misyon na madala si Kristo sa puso ng lahat ng nilalang. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kagalakang idinulot ng Birheng Maria ay madama sa lahat ng sulok ng daigdig, sa kanilang pagtanggap sa pagdating ng Panginoong tagapagligtas, at mamuhay nawa ang sangkatauhan sa kagalakan, pag-asa, pananampalataya at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kapayapaan na dadalhin ng sanggol na maghahari sa sanlibutan ay matamo ng mga taong nasa iba't ibang anyo ng pagdurusa. Bigyan nawa sila ng Diyos ng kaaliwan sa kanilang kalumbayan at karukhaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pananampalataya ng Birheng Maria sa kalooban ng Diyos, ang pagmithian nawa nating maghari sa ating sambayanan, upang buong makapaghanda tayo sa walang taktang sandali ng pagdalaw ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, ang lahat pong ito'y aming hinihiling sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng Banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi makaluluhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob ng maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Hiniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinahali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisan-isang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dit sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Awitin natin ang Ama namin. Hinihiling namin kamay adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po.
Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Narito ang ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang ating pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para rin sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan, ang piging na nagbibigay buhay, habang papalapit ang dakilang kapiyastahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo, na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan niyo po ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang matiwasay at maayos na pagbisita ninyo sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong mga tulong at donasyon, makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, bahagi ng ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero, inaanyayahan po namin kayong suportahan ang ating Kapio merchandise. Available po ang mga t-shirts, coffee mugs, calendars sa ating mga store outlets sa loob ng shrine. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makakatulong na. Ikaapat, sa diwa ng kagalakan para sa darating na Kapaskuhan, makikita niyo po sa screen ang hanay ng ating mga banal na misa. Mangyari pong magabayan tayo ng mga ito na matutunghayan din natin sa ating Facebook page. Sama-sama po tayo magdasal at magnilay sa dakilang pagdating ng ating manunubos. At ikalima, bukas, ika-23 ng buwan ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga misa sa buong araw ay makikita nyo sa ating screen. Ang oras ng healing masses at healing liturgies na may paggagawad ng langis ay sa ganap na ika-9 ng umaga at ika-5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod po nating misa ay sa ganap na ika-6 ng gabi. Marami pong salamat sa inyong pakikiisa at sana po ay mapanatili natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Maaari na po tayong tumayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibus mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Hindi pong ilabas ang mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin ng tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Lolahati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.